kumpirmado na. Ito, kumpirmado na yung controversial na 96 million pesos na flood control project sa Bulacan, insertion talaga siya. Insertion. Ang ibig pong sabihin ng insertion, hindi siya prinopost ng DPWH. Ibig sabihin, wala siya doon sa NEP, yung National Expenditure Program. Kasi kung nasa NEP, ang proposal niyan, ang proponent niyan, DPWH at DBM. Executive. Pagdating sa Kamara, ibig sabihin niyan, may doon sa Kamara, yung budget na naipasa ng Kamara, ang tawag na diyan HGAB, House of Representatives General Appropriation Bill. Yan yung makakarating sa Senado. Yung HGAB. Sa HGAB, wala rin doon. Pagdating sa Senado, wala rin sa Senado. Ibig sabihin, yung 96 million, hindi galing sa DPWH, kasi wala siya sa NEP. Hindi din siya galing sa Kongreso, sa Kamara. Hindi rin siya galing sa Senado. Nakuha niyo mga kabunyog? Ibig sabihin, hindi siya produkto ng proposal ng DPWH o ng DBM. Kasi kung nasa kung galing siya sa DPWH, nandun dapat siya sa NEP, sa National Expenditure Program. Ngayon, kung napag-usapan naman siya sa Kamara, dapat part siya ng GAB, General Appropriation Bill. Kung napag-usapan din siya sa Senado, dapat nandun siya sa bersyon ng Senado. Wala doon. Pero pagdating doon sa General Appropriations Act na pirmahan ng presidente, nandun. Kaya na-implement yung project kasi nandun sa GAA. So, kung babalikan natin, wala sa NEP. Wala doon sa napagkaisahan sa Kongreso, sa Kamara. Wala rin doon sa napagkaisahan sa Senado. Pero nandun sa General Appropriations Act. So, anong tawag doon? Anong tawag doon, mga kabunyog? Sige nga. Ibig sabihin, sino ngayon ang salarin? Yan na. Bulacan yan Bulacan. Flood control yan. At ghost. Ang ibig sabihin ng ghost, wala man lang kahit hinakot na mga gamit. Walang movement, walang mobilization. So, anong nangyari? Bakit nandun sa General Appropriations Act na napirmahan ng presidente? Ito ang malala dito, mga kabunyog, kasi hindi galing sa DPWH, hindi galing sa executive, sa DBM, hindi rin pinag-usapan sa Kamara, hindi rin pinag-usapan sa Senado. Saan siya ngayon nakalusot? Insertions. Saan siya in-insert? In-insert siya doon sa BICAM. Sa BICAM siya in-insert. Ibig sabihin, iilan na lang katao ang nag-usap, sila-sila na lang. Sino ang nag-insert? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito yung lagi kong sinasabi sa talakayan ko. Hindi pwedeng pag-usapan ng anomalya sa flood control na hindi pinag-uusapan ang budget. Kasi yung anomalya sa flood control, naging ghost yung project. Ang tanong, sinong proponent niyan? Sinong proponent? Hindi naman yan magiging ghost project kung walang proponent yan. Kaya nga yan, kahit sa programa ng DCMM, yun ang tanong Sino ang proponent ng ghost project? Unang-una muna, sino ang district engineer na nakakasakop? Yan si Alcantara. Yan yung district engineer. Sino yung kontraktor? Itong si Wawaw. Ang tanong, sino ang nasa likod ni Wawaw? Kaya nga nung tinatanong si Wawaw just answer the answer yes or no. Sabi ni Wawaw, I invoke my right against self-incrimination. Hindi niya na nga masabi ng maayos Kaya mga kabunyog, mga kababayan, hindi pwedeng pag-usapan ang anomalya sa flood control nang hindi pinag-uusapan sino ang nasa likod ng project na yan. Kasi pag sinabi mong hindi NEP, hindi National Expenditure Program, hindi DPWH,
Hindi rin daw yung Kongreso yung nag-propose. Hindi rin daw yung Senado. O di BICAM yun. Malinaw, BICAM. Ngayon, sino sa BICAM ang naglagay? Kaya nga importante na maipatawag si Saldico. Kasi siya ang promotor sa BICAM. Dapat maipatawag si Grace Poe. Kasi sila yung mga nasa likod ng BICAM. O anong ginawa ngayon ni Saldico? Tumakas na. Hindi natin masabing tumakas. Sasabihin nila hindi tumakas. Pero nandun na sa Amerika. Sabi ni Congressman Garbin ng Ako Bicol Party List, grabe daw ang blood pressure. 90/60 daw. Kaya kailangan daw magpagamot pa ng matagal-tagal. Patay. Pero si Grace po naman, nagsabi na si Grace po, hindi ako involved dyan. Wala akong papel dyan. Member ako ng BICAM pero wala akong alam dyan. So sino na lang? Si Chis Escudero. Si Chis Escudero dapat magsalita. Yan na mga kabunyog. Yan na. Si Martin Romualdez nagsabi na, I will not tolerate corruption. Okay, kung hindi mo tinotolerate ang corruption, ba't pinaalis mo si Saldico? Ito na mga kabunyog. Ito na yung lagi kong sinasabi. Hindi pwedeng pag-usapan na district engineer o engineer lang ng DPWH or official lang ng DPWH ang pag-usapan or contractor. Hindi pwede. Hindi makukumpleto ang ano na yan kung hindi pag-usapan sino ang nasa likod ng project na yan. Sinong proponent? Yan yun eh. Yan yun mga kabunyog. Wala tayong ano dito. Kapag pinag-usapan lang natin yung contractor saka yung DPWH official, hindi natin matutumbok saan nag-originate ang project. So okay na ngayon, malinaw na kung saan nag-originate. Nalaman na eh. Galing na ito mismo sa mga nag-imbestigang DPWH, saka si Vince Dizon tapos si Terry Ridon. Napanood ko yung interview kay Terry Ridon mismo ng DZMM. Sabi ni Terry Ridon, kumpirmado na. Hindi NEP. Hindi rin galing sa Kongreso. Hindi rin galing sa Senado. So saan siningit? BICAM. So insertion. Insertion. Kung tanong na ngayon, sinong nag-insert? Ang malala kasi dito sa ginawang ito, 96 million na ghost project. Mga kabunyo, grabe. Talagang wala man lang ginawa kahit kunti. Tapos, nung binisita nung nakaraang araw, nagsisimula ng patrabaho. 3 weeks ago, nagpapasimula na ang trabaho. Samantalang, ni-report na noong June 2025 na completed June 20, not June 2025, June 2024. Completed na yung project. Nabayaran na nga eh. Fully paid na eh. Kaya ganito kaimportante yung ini-insist nila Congressman Erese. Kaya maalala mo nyo, di ba, may live ako? Ano yung live ko? Tama si Congressman Erese. Mali si Congressman Kuman Garin at saka si Benny Abante sa pagkakataong ito. Bakit? Hinahadlangan ni Congressman Abante at ni Congresswoman Garin na wag padaluhin sa hearing si Grace Poe at saka si Saldico. Hindi pwedeng hindi ipatawag yun. Hindi pwedeng hindi ipatawag si Grace Poe at si Saldico. Kaya lang, paano mo pa ipapatawag si Saldico? Pinalabas na nila. Bakit kasi pinayagan ni Martin Romualdez? Di ba? Bakit pinayagan ni Martin Romualdez? Dapat hindi niya pinayagan. Kasi sabi ni Martin Romualdez, I will not tolerate corruption. Okay, hindi mo pala ito-tolerate ang corruption, paano natin malilinawan to ngayon? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kung makikita nyo yung aking mga talakayan, yung mga discussions ko, ang sabi ko, hindi pwedeng contractor lang, hindi pwedeng official lang ng DPWH. Alamin natin sino ang nag-propose ng project. Kanino galing ang proposal ng project? Kasi kung galing yan sa DPWH, nandun yan sa NEP. Kung doon naman sa deliberation sa Kongreso, malalaman yan kung sinong nag-ano yan. Kung doon naman sa Senado, malalaman din. Ang problema, wala daw. Sabi ni Congressman Terry Ridon, hindi galing sa NEP.
Hindi rin daw pinag-usapan sa Kongreso. Hindi rin daw pinag-usapan sa Senado. Pero nandun sa napirmahan ng presidente, ibig sabihin in-insert sa BICAM. Malinaw na, kumpirmado, BICAM. BICAM ha? Sino ngayon ang mga nasa BICAM? Dapat magsalita. Sino sa inyo sa BICAM ang nagsingit nito? Ha? Oh. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ang problema, sino ba dapat ang magsalita para malaman kung sino sa BICAM ang nagsingit? Si Grace po nga at saka si Saldico. Sino sana ang magsasabi na dapat si Grace po at si Saldico ay mag-appear? O si Romualdez, dapat wag niyang protektahan si Saldico, wag niyang paalisin. Ang problema, nakaalis na eh. Tapos napanood natin yung sabi nung kasamahan niya sa Ako Bicol Party List, si Garbin. Pumunta siya ng US kasi inihatid niya ang kanyang anak na nag-aaral doon. Pangalawa, sinabay niya na rin ang pagpapacheck up niya. Ngayon daw sa check up, lumalabas, kailangan niya pa ng mahaba-habang pa-check up. Kasi daw 690/60 ang kanyang blood pressure. Wala na. Wala na mga kabunyog. Ha? Yan na. Kaya, paano't natin malilinis ang bayan natin kung itong mga kongresista at senador na nag-iimbestiga, pinoprotektahan nila ang kasamahan nila. Si Madeline Gordon, shout out sa Kidapawan, Cotabato. Matindi ang proposal ni Rogelio Dabay. Huwag na daw bigyan ng budget ang mga politiko. Kaya kanina, nagkagulo doon sa Kamara. Nagkagulo doon sa House. Yung mga nagrarally, pinagbabato ng... Actually, pinta lang naman yung pinagbabato doon sa gate. Ngayon, huhulihin daw yung mga nagrarally. Hindi mo masisisi ang mga nagrarally. Bakit sila ganun na? Sa totoo lang, malala pa yung nangyayari sa Indonesia. Malala yung nangyari, galit ang mga tao. Hindi naman natin gustong mangyari sa Indonesia yung nangyayari sa Pilipinas. Pero sa totoo lang, sa nangyayaring ito sa bansang natin, na habang napakaraming kamabayan natin ang naghihirap, kapag nagbabaha, sinong nakakasapo ng hirap ng baha? Mahihirap. Yung mga mayayaman, yung mga politiko, hindi naman nakakaranas ng hirap ng baha. Hindi naman sila nakakaranas ng hirap ng buhay. Yan mga kabunyog ang nangyayari sa atin. Kaya dito, nakikita na natin, kumpirmado na, talagang yung ghost project na yun ay insertion. Naalala nyo, lagi na sinasabi ko sa talakayan ko, dapat lahat ng projects sabihin sino ang nag-propose nito, NEP, BICAM, o Congress. Ibig sabihin, kung NEP yan, di galing DPWH yung proposal. Kapag naman sa Congress, ibig sabihin, dun yan sa mga hearing lumabas. Pero kung hindi galing sa NEP, hindi rin napag-usapan dun sa Congress, saan yan isiningit? Sa BICAM yan. Kapag BICAM na, ang sunod ng tanong, sino sa BICAM ang nagsingit niya? Yun ang mahalagang malaman natin yan. Kung gusto nating talagang maging totoo tayo sa pagpapanagot sa mga anomalya na yan. Yan yun mga kabunyog, mga kababayan. Itong si Wawaw, hindi naman magsasalita yan. Si Wawaw, hindi yan magsasabi kung sino. Hindi naman makukuha ni Wawaw yung project na yan kung sino man ang nag-propose ng project na yan. Sigurado yan, senador yan o congressman. Kung sino mang senador o congressman yan, pinili niya si Wawaw. Kaya itong si Wawaw, yung nakikita nyo sa gitna, si Wawaw Builders, ang pumili sa kanya na siya ang maging kontraktor dyan ay yung senador o congressman na nag-insert ng project na yan. Siyempre, kapag sinabi ni congressman o senador na ang kanyang project, unang-una kasi, ang naglagay ng project na yan, congressman o senador. O malinaw na ngayon, insertion, di ibig sabihin sa BICAM. Ngayon, yung senador na yun na nag-insert niyan or yung congressman, siya ngayon ang naglalagay ng kontraktor dyan. So, ang linagay niyang kontraktor, si Wawaw. Si Wawaw ngayon, malakas ang loob ni Wawaw. Kahit alam niyang ghost project ito, tinanggap niya. Kasi kapag ghost project, wala nang, di ba, kapag yung sinabi ni Ping Lacson, paano ang mga hatian? Paano ang mga hatian ng proyekto? 10% sa DPWH,
30% sa 25 to 30% sa congressman o senador. Ang kuwa yata 1%. Tapos siyempre yung kita ng kontraktor. Ngayon, ang natitira na lang for project implementation is 30% na lang. Ngayon, kapag ghost project, kahit yung 30% na yon na dapat sana yun na yung pang-implement ng project, ang liit-liit na nga nung 30%, pero binulsa pa rin nila. Ibig sabihin, nung binulsa nila yan, lumaki yung kita ni congressman o ng senador. Lumaki rin ang kita ng DPWH. Lumaki rin ang kita ng kontraktor. Kasi, wala nang project implementation. Ghost Kaya yung sinasabi ni Lacson na 30% sa project implementation, wala na yun. Pinaghati-hatian yung 30% na yun. Kaya, i-round off natin yan. 96 million, i-round off natin sa 100 million. Kung 10% sa DPWH, paghahati-hatiin nila, di 10 million sa kanila kung sino-sinong maghahati nun. Pwedeng yung kita ng kontraktor, 20%. 20%. Okay, di 20 million sa kanya. Yung kuwa, 1 million. Maghahati-hati rin yun. Ilan na? Tapos yung senador or yung congressman na proponent ng project, 30%. Di 30 million sa kanya. Ang natitira na lang ngayon, 30 million. Yung 30 million ngayon yung i-implement. Ang ginawa nila, ghost. So, ibig sabihin, kahit yung 30 million na yun, pinaghati-hatian pa nila yun. Kaya ang laki ng kita kapag ghost project. Ganyan. Ganyan ang nangyari dyan. Kaya lang, ang tanong, malinaw na ngayon sinong kontraktor, si Wawaw nga. Malinaw na rin ngayon kung saan yung project, Bulacan. So, sino ang district engineer doon? Si Alcantara. So yun, malinaw na yun. Ang tanong na lang ngayon, sino ba ang proponent ng project na yan? Pwede bang maging star witness ang mga kontraktor? Pwede. Kaya lang, sino naman na kontraktor ang sa tingin nyo magiging star witness? Ilalaglag kaya ni Diskaya ang mga politikong nasa likod niya? Ilalaglag ba ni Wawaw ang mga politikong nasa likod niya? Ilalaglag ba ni Alcantara ang politikong nasa likod niya? Yun na nga yung sinasabi ni Secretary of Justice Boying Rimulya. Nakikiusap kami sa mga contractors, nakikiusap kami sa mga DPWH officials. Sabihin nyo na kung sino ang mga nasa likod nito. Yan. Kasi makakasuhan lang yung mga politiko kung sasabihin ng kontraktor, kung sasabihin ng DPWH official. Ang problema kung kung wala, kung hindi. Katulad nung sa Bulacan ay sa Batangas, nung una sinabi ni Congressman Libeste na yung district engineer ng DPWH si Calalo, inamin sa kanya na ang nasa likod ng panglalagay sa kanya, pangsusuhol, bribe, ay si dating Congressman Eric Buhain. Ang kontraktor na nasa likod niyan, Diskaya na naman. Diskaya na naman. Pero ngayon, may bago ng statement na naman si District Engineer Calalo. Hindi daw ganun ang pagkakasabi niya. Hindi daw totoo yung sinabi ni Congressman Libeste. Kumuha na ng magaling na abogado si Calalo, si Raymond Fortut. Kaya yan ang mahirap, mga kabunyog. Ano na ito? Ang nangyayari dito, mahirap talagang mapin down ang mga politiko dito. Hanggat walang nagko-cooperate na mga contractors, DPWH. Alam naman natin na talagang mga politiko ang nasa likod niyan. Kaya lang, sino ang magpipin down sa politiko? Sino yung magtuturo sa kanila? Sana mayroong kontraktor, sana mayroong district, mayroong official ng DPWH na whistleblower, maglalabas ng katotohanan. Sana lang, sana makonsensya sila sa mga pinagagawa nilang ito. Kitang-kita naman natin dun sa hearing sa Senado, itong si Wawaw na pressure. Hindi niya na alam kung anong gagawin. Ang sinabi niya na lang, I invoke my right to I invoke my right against self-incrimination. Itong ito namang si Alcantara, wala rin.
tingin natin protektado pa rin itong si Alcantara. Kaya malakas pa ang loob, parang relax pa. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Pero ang malinaw dito, ang malinaw na nating na lumabas na dito, insertion. Yung ghost project na yon ay insertion, yung 96 million. Pero naaalala nyo, may nauna na dyan na 55 million. Yung binisita ni PBBM na yung sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan, yung sa 55 million yon, ghost project din yon, ghost project din. Iyon, yung project na yon hindi insertion yon. NEP yun. Inamin mismo ni Alcantara na siya ang nag-propose noon. Linagay niya sa proposal. Pero, ginawang ghost project. Kaya, yung mga projects, depende. Kung proposal ng DPWH mismo, NEP yun. Pero kung proposal ng mga sabay cam, insertion yun. Siningit na lang. In-insert na lang. So, ito malinaw, insertion. Okay. Sige mga kabunyog, mga kababayan. Abangan natin kung anong susunod dito. Basta't ang malinaw dyan, aalamin na sino ang congressman o senador na nasa likod niyan, na nagsingit niyan sa bycam. Kasi bycam yan insertion Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.